Ngayong araw, meron tayong tattoo client na naka-schedule. Ang problema lang, nakapangako ko sa tropa na magbabakasyon nga pala kami at gagala dito sa Tanay. Tara, samahan nyo ako. Let's go! Eto guys, nandito tayo ngayon sa Natural Palaya. Mali pala, Palaya Natural Park. Marami daw dito pwedeng gawin. Tara, samahan nyo ako. Mag-enjoy! Let's go! Dito ba yung Natural Palaya Farm? Yes po, dito po yun, sir. Dito ba yung may dragon fruit? Yes po, dito po yung malaking taniman ng dragon fruit, sir. Dito dapat kasi kami mag-stay ngayong gabi ng mga barkada ko. Pa-check nga ako yung gwapong tattoo artist kung may naka-reserve. Okay, sir. Wait lang po. Mag-ano muna kayo, sir, kasi po hingal na hingal na po. Thank you, thank Sir, you. ha? Sir, wala po, sir. Wala pong naka-reserve po dito. Gwapong tattoo artist, wala talaga? Wala po. Try mo nga, tattoo artist lang. Ay, sir, meron po. Ay, salamat. Bali, overnight po, sir. Opo, meron po bang tulugan dito? Ano naman, sir? Meron po kaming accommodation po. Meron po kaming cabin 1, cabin 2, tsaka kubo. Pwede rin po kayong mag-tent sa pag-gusto. Ang dami naman pagpipilian. Paano yung pagkain namin? Sir, bali, meron din po kaming, pagkain dito, sir. Pwede po kayong mag-order ng per dinner. Ito po yung namin, sir. Ay, wow. Mukhang masarap to. Ay, may ATV dito. Yes, sir. Meron po kami ATV, sir. Pwede po kayo mamili. Pwede po kayo mag-river crossing, pan trail. So, ano yon yung mga lubak-lubak yon? Yes, sir. Pero okay naman siya. Safety naman po siya. Kami lang mag-ATV mag-isa? May kasama na yung sir tour guide. Wow. Bali, kasama na Ay, may mag-guide sa amin. Yes. Hindi kami maliligaw. Hindi naman, sir. Kaya alam, mabilis po kami mainip eh. Ano pa po ba iba namin pwedeng gawin Sir, dito? meron po kami ditong pwede kayo mag-volleyball, mag-basketball, meron din kaming airsoft, tapos meron din po kaming archery, sir. Archery, yung mga papanain yung ulo? Ay, hindi naman. Ay, ay hindi ba? Yes naman. Ay, gusto ko yun. Sa airsoft, may mga ano ba yun? May mga, kasi tamaan ako ng bala, masakit yun eh. Ang safety naman po siya, sir. Ay, ganun po. May helmet naman po yung ulo. Meron naman, sir. Ay, may helmet yung ulo. Gusto niya, sir, mag-helmet talaga yun. Sorry. Ayos. Pwede rin po kayong mag-trekking kung gusto niyo po. Pwede rin po kayong mag-river bath kung gusto niyo. River bath? Yes. Ah. Tampis. Tapos yung dragon fruit po, alam ko po yun, kinakain lang po yun eh. Oo naman, sir. Ginagayat lang po yun, di ba? Yes, sir. Pwede rin gawin natin shake. Pwede rin natin gawin juice. Tsaka wine. Wine? Yes po. Dragon fruit? Eh, gusto ko yan. Meron din po kaming wine doon, sir. Umiinom ka ba? Sa ngayon, sir, bawal po. Shot tayo. Bawal, sir. Ano muna, trabaho muna. Ay, hindi, joke ko lang po. Ipapasalubong ko na lang po sa parents ko yung wine. Sige po. Kaya lang po, ano po, Tanay po to, di ba malamig po dito? Yes naman, sir. Napakalamig po dito. Lalo po. Oo. Sa kanila. Ano po ba mas malamig? Yung po bang Baguio, yung Korea o itong Tanay? Siyempre, Tanay. Di ba? Yes! Tanay, siyempre. Taga-Tanay ako, sir. Ay, ganun. Yes, Mukhang mag-enjoy po kami dito ng mga barkada ko ah. Saan po yung kwarto ko? Bakit niyo, sir? Wala tuloy ako, sir. Kasi grabe kayo makatitig. Bali dito, sir. Sa ano po. Malapit po sa Tara, kabila. tara samahan mo ko sa kwarto. Suman dito talaga kayo, sir. Tara. Hindi kasi baka hindi ko alam yung kwarto eh. Tara, samahan mo lang ako. Tara, sir. Tara. Etong client natin guys, napanood niya kasi yung video natin sa Facebook na nagbibigay tayo ng murang tattoo, presyong tropa. Kaya ayun, tinala natin siya dito. Malay mo, kagaya niya tatatuan natin siya habang nag-ATV. Di ba? Ang lupit nun, tayo lang gagawa nun. Sa mga nakalipas na araw, sobrang daming blessings ang dumating at nagpapasalamat ako sa lahat ng mga sumuporta at nagtiwala sa akin. Lalong-lalo na sa mga followers na dinayo pa ako sa bahay para lang magpatato kahit nabaguhan pa lang ako.
Sa susunod na linggo, marami na ang mga nakapagpa-schedule ng tattoo session mula pa sa iba't ibang probinsya. Kaya ngayong araw, naisipan ko pumunta sa Tanay para mag-celebrate at bumuo ng panibago at masayang alaala na mas magbibigay pa sa akin ng determinasyon na ipagpatuloy ang journey ko as a tattoo artist. Sa buhay ng tao, marami tayo laging mga challenges na makakaharap. Uso mapagod, sumakit ang ulo, at panghinaan ng loob. Pero huwag na huwag tayong susuko. Ako, palagi kong pipiliin magpahinga at magnilay-nilay o magsenti sa tuwing nalulungkot. Pero dito sa magubat at payapang farm ng Palaya, sobrang gaan na pakiramdam ko. Feeling ko, sobrang worth it at nakakapag-recharge ng energy at grabing peace of mind. Yung saya na mababaon ko pagbalik sa realidad. Mga karanasan na di ko lubos akalain na magmamarka at magpapalakas ng loob ko na harapin ang anuman na tatahakin ko. Pagdating dito sa Palaya Farm, unang ginawa ko agad naglibot-libot. Tinignan yung mga paligid. Sobrang sarap ng simoy ng hangin. Tapos, sobrang relax lang sa dami ng mga puno, halaman, tapos mga hayop na makikita mo sa paligid. Sobrang layo talaga sa Kabiasnan. Pero actually, more than 1 hour lang to from Manila. Madalas na rin ako talaga dito nagpupunta, pero sa tuwing pupunta ako, parang palaging first time. Kasi sobrang natutuwa talaga ako na magstay sa mga ganitong klaseng lugar. Alam mo yun? Lalo na tong lakad na to, kasama ko kasi yung pamilya ko, pati yung mga kaibigan ko. Yung mga ganitong lakad, ito talaga yung masasabi ko na quality time. Dahil sa sobrang daming pwedeng i-offer ng farm nila, hindi mo na kailangan gaano mag-prepare ng kung ano-ano pa para po magpunta dito. Ang pinanghihinayangan ko lang talaga, hindi ko kasama lahat ng miyembro ng pamilya ko pagpunta ko dito. Pero marami pa namang next time. Pati buong barkada, sa susunod talaga, isasama ko kayong lahat dito para maranasan nyo rin yung mga naranasan ko. Yung lugar na to, wala ditong signal. Kaya wala munang cellphone ng cellphone. Yan lang, ako lang. Nagbi-video kasi ako. Pero bago natin umpisaan yung mga gagawin natin, kumain muna tayo. Kaya nga naganda kami dito ng Boodle Fight. Ito talaga yung unang-una kong request bago pa lang kami pumunta dito. Ito yung mga simpleng kain lang pero masasabi mo talaga na sulit. Yung isda, gulay, itlog na pula, mangga, alamang. So, diba? Yun pa lang, solve na. Siyempre, eto na, pagkatapos ng mahabang kain, kulitan at activities naman ang gagawin namin. Itong ATV na to, first time ko lang talaga to gagawin. You know, let's go! Vroom vroom! Dito na mag-uumpisa yung kasiyahan namin. Ako, hindi talaga ako mahilig magmotor. Pero, nung tinuruan nila ako gumamit itong ATV, grabe, sobrang nagustuhan ko kaagad siya kasi nga, hindi mo na kailangan magbalanse at sobrang dali lang talaga ng controls niya. Tapos, safe din kasi nga 4 yung gulong. So, ang ginawa nga namin dito, nag-land trail kami. Tapos, dumaan din kami sa ilog. Yung angkas ko dito, kapatid ko yan, si Lovely. Minsan nga inaampas pa niyan yung likod ko kasi daw ang likod ko daw mag-drive o kaya naman binibilisan ko daw. Siyempre, kapag ka naman talaga ATV, sobrang relax lang. Tapos dito, tawan-tawa pa nga ako. Paano yung isa na stuck dun sa may putol na puno ng saging. Pero okay naman na. Si Kuya Buboy tsaka si Nathan. Yes! Geng-geng! Actually, hindi lang naman talaga ATV yung nagpasaya sa amin dito. Para sa akin, yung meron ka laging karamay sa mga ganitong kasiyahan, yun talaga ang pinaka malupit na banding sa lahat. At syempre, bigyan pa nga kami ng malupit-lupit na video ng aming tour guide.
Kaya kung hindi kayo mahilig mag-video or wala kayong tiwala sa pagkuha nyo ng mga ganitong klaseng memories, pwede kayo magpatulong sa kanila guys. Sobrang bait nila. Sa sobrang saya pa nga namin dito, hindi namin namalayan yung oras na kailangan na pala naming isoli ulit yung mga ATV. Gusto ko na talaga sanang iuwi yung isa eh. Boss, paano yan? Magpapatato ka lang, nasama pa sa gantong gala. Okay, sama sa yun. Ayos, ang ganda nga dito eh. Enjoy ako. Pero yung tato, Babalik uli ako. yung tato tapos na ba? Di ba? buwas. Bukas. Nag-enjoy. Sarap. Sarap dito. Hey! Punta kayo dito, guys. Bomba nga, bomba! Bomba! Kinagabihan, tamang-tambay lang ako dito sa harap ng mini pool at stargazing. Ayun. Umaga na ulit. Rise and shine! Umaga na. Bangon na tayo at mag-uumpisa na tayo magtato. Let's go! Wow! Dragon fruit farm. Alright. Lahat na natatanaw nyo. Sa kanila yan lahat. Siyempre sa umaga, ano pa ba the best na kasama? Siyempre kape. At ako kasi hindi pwedeng wala akong almusal. Kaya ayan, titibag muna tayo dito ng sinangag at malupet-lupet na mga classic na almusal. Mais. Para may energy tayo sa pagtatato. At syempre ang sabaw ng noodles, my favorite. Konting time-lapse dito guys. Hindi ko alam. Basta gusto ko lang to isama kasi makita nyo yung katakawan ko. Nung umaga na to, hindi ko talaga ramdam na nagtatrabaho ko kasi sobrang chill-chill lang talaga. Tignan nyo naman. Yung magtatato ka tapos ganyan yung surrounding mo. 'Di ba? Mga puno ng awayan, mga halaman. Chill. Alright. Pero syempre, dala-dala natin kumpleto yan yung mga pang-tattoo natin. Pag-usapan natin tong tattoo session namin ni client. Originally, plan namin na kulayan na tong backpiece dragon. Pero dahil nag-enjoy kami ng gusto at napagod, napagkasunduan namin na dagdagan na lang muna ng Japanese character yung itaas na part para naman mapuno at mas magmukha ng maayos yung project namin. Ang ibig sabihin nga pala nito sa translation ay good father. Malalim raw ang kahulugan nito para sa kanya bilang isang ama. Bahala na siya dyan. Basta yan yun. Handa niyang gawin lahat para sa pamilya niya kahit na mahirap at palaging sinusubok. Sobrang pagmamahal daw ang handog niya para sa mga anak. Gaya ng tattoo, ang lahat ng pinagdadaanan niya ay baliwala. Basta alang-alang sa mga anak niya at sa kinabukasan ng mga to. Sobrang sarap ng hangin at ambience sa lugar na to kaya di namin ramdam ang pagod sa kabila ng activities at mahaba-habang tattoo session. Kaso may nainggit dito kaya gusto niya rin daw ng tattoo. Nagpalagay siya ng minimalist cross. Ang kagandahan kasi ng ganitong tattoo sa braso palagi mo talaga makikita. Yung kapag ka meron kang mga desisyon or problema na kailangan na pag-isipan, tumingin ka lang dyan para maalala mo kung ano ba talaga yung kailangan mong gawin. O paano, malapit na matapos tong video. Sana kahit papaano nagustuhan niyo yung ganitong klaseng format. Alam nyo kasi hindi lang din puro pagtatato yung ginagawa ko sa buhay. Meron din ako mga ganito kung minsan at syempre gusto ko ma-document siya at ibahagi na rin sa inyo. Kung meron man kayong mga trip na gala kagaya nito, pwede nyo rin subukan yung mga naranasan namin dito. Or kung nakarating na naman kayo dito, kwento nyo na lang sa akin sa comments. Kamusta ba? Experience nyo. Goodbye.